ating tawagin ang magpapaliwanag sa nabanggit na mga teksto na inihanda na sa Biblia. Ayan, si Gideon Mabuti. Salamat, Kuya Ate. Nahayaan kayo lahat na makinig sa ating maikling pahayag tungkol sa libing, ito yung funeral discourse natin. Ito sa ating Biblia pahayag para malaman natin kung ano bang pag-asa meron ng mamamatay at bakit ba tayo namamatay. Sabihin natin ang mga ilang tanong doon at gusto natin maging maliwanag ito ang sa Biblia. Ito yung ayon sa kahilingan ng pamilya Loisa, Darwin, una, balikan natin si Tatay Elezar. Siya ay isang ano. Namatay siya sa edad ng 82. 1942 ng September siya ay ipinanganak. Dito rin sa Binyan. Dito siya lumaki. Nagkaroon siya ng limang anak. Ang kasama natin ngayon ay tatlo sa kanyang mga anak. May iniwan. Sila Loisa, Evelyn, at saka si Mary Jane. At may mga apo siya doon. Halimbawa kay Loisa may dalawa siyang apo at isang apo sa tuhod. Tapos kay Edwin naman isa, yung Mary Jane naman ay dalawa at saka tatlong ako. Marami siyang iniwan, ano? Kasi ang ating mahal na tatay na si Elisa. At doon ay siya yung pag-asawa, no? At naman naman ang kanyang kabiyak ng 20 okay. Matagal din, bakit na naging binata siya. At tuloy naman, sa 82 na kanyang taon ng pamumuhay ay marami siyang ala-ala na iwan sa ating lahat. Gusto nating tignan ang perspective ng isa para lang walang nakasulatan ang Biblia. Kasi hindi talaga yung paksa na nais natin para sa inyo, sa lahat. Una, tunay naman na tayo ay nagdadalamhati kapag namatayan tayo ng isa. Hindi masamang magdalamhati. Kasi maraming sinabi sa Biblia ng mga lingkod ng Diyos, kaibigan ng Diyos, na nagdalamhati yung mamatay ang kanilang sa buhay. Halimbawa, si Abraham ay tinuring na malapit na kaibigan ng Diyos, pero nung mamatay yung kanyang asawang si Sarah, siya ay lubuhan ng gusto. Talagang halos parang hindi maaliw sa pagkinabi niya. Pagluluksa. Ngayon din, yung sumunod na mga anak niya si Jacob, yung mamatay niya sa mga anak niya, akala niya namatay na si Jose, talagang hindi na siya maaliw sa kanyang kalukutan na dahil niya. Kaya sa Biblia maraming inulat na totoong nagkaroon ng pagpapakita ng pagluluksa kapag namatay. Kaya isang makaraniwang tagpuyo sa ating mga tao na nagluluksa tayo pagka namatay natin mga sa buhay. Maging ang Panginoong Jesus ay nagluksa rin, di ba? Sa isang tagpo, kilala niyo siguro si Lazaro, hindi ko siguro yung nagbinuhay yung susunod. Pero bago yun, nung pumunta siya doon sa libing ni Lazaro, ano ba yung tagpo doon na makikita? Kasi si Jesus ay pumunta roon, pero patay na doon si Lazaro. Sabi niya, naniniwala ka ba? Sabi doon sa Juan sa 11. Kasi ito yung mabubuhay rin. Sabi naman ni kapatid niya ni Maria at Marta. At si Lazaro ay isang kaibigan, ang malapit na kaibigan ni Jesus. Pero tingnan natin yung nangyari. Nung si Jesus ay napansin niya na nagluluksa yung mga tao sa paligid. Lalo na yung mga kamag-anak ni Lazaro. Dito yung sa Juan 11, 33 hanggang 35. Nang makita ni Jesus na umiiyak si Maria, pati na ang mga kasama nitong Hudyo, parang kinurot ang puso niya at nalungkot siya ng gusto. Sinabi niya, saan mo siya nilibing? Sinabi nila sa kanya, sumama kayo sa amin, Panginoon. At sa 35 sabi, lumuha si Jesus. Maging si Jesus, na anak ng Diyos, ay napaluharin. Kaya natin yung pagdurusan. Pero alam ni Jesus nung araw na yun, nabubuhayin din niya si Lazaro. Pero umiyak pa rin siya. Dahil mahal na aming kaibigan niya si Lazaro. At nadaman niya yung pagluluksa ng mga tao sa paligid niya. Kamusta naman ang Diyos? Ang Diyos na kinukuhaan ni Jesus ng lakas.
Kamusta ang pananaw niya sa mga nagdadalang hati? Tulad natin ngayon, namatay tayo ng isang sa buhay, nagdadalang hati. Pero ganito ang sabi ng Biblia sa Awit 34:18, kinalaman sa Diyos. Sabi sa 18, si Jehovah ay malapit sa mga may pusong nasasaktan. Iniligtas niya ang mga nasisiraan ng loob. O kapag ang isa ay nasasaktan din ng puso, pagkakataon talagang tinutulungan niya at inaalib ito. Isang bagay na makikita natin, nakatangian ng Diyos. Sabi pa dito sa Awit 147:3, pinagagaling niya ang may pusong nasasaktan. Tinatalian niya ang mga sugat nila. Kaya gumagawa ang Diyos na Jehovah ng mga paraan para makagiwag sa na nagdulok sa namamatayan ng mahal sa buhay. Pero, kamusta ang mga patay mo? Alam natin, balikan natin kung ano yung paraan ng pagkakalang ng Diyos na Jehovah sa patay. Sa tao, sabihin. Kasi ang Diyos na Jehovah, ang Jesus, hindi natin Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay merong 4 na pangunahing katangian. Ito yung karunungan, katarungan, pag-ibig, at kapangyarihan. Ito yung 4 na litaw na katangian ng Diyos. At nung lalangin niya ang tao, yung unang mag-asawa, hindi niya sila lalaki para mamatay. Nilalangin sila ng Diyos para mabuhay ng tuloy-tuloy. Sa isang napakagandang tahanan sa halaman ng Eden. Doon niya nilulang sila para mabuhay ng tuloy-tuloy. Binigyan sila ng malaking proyekto. Gawing paraiso ito buong lupa at mabuhay ng tuloy-tuloy. Isipin niyo ito, no? Bakit ba tayo ngayon ay namamatay? Anong dahilan? Bakit tayo dito sa namamatay ng mahal sa buhay? Ang kamatayan ay hindi talaga nabibigyan at nararanasan ng lahat. Pero anong dahilan? Doon sa pangyayari niyo sa halaman ng Eden, ay ang Diyos na Jehovah ay nagbabala. No? Una, kay Adan, nung wala pa si Eva, sinabi niya, pwede kang kumain ng kahit na ano sa mga punong kahoy dyan. Ang bunga niya. Pero yung isang puno, sa gitna ng halaman ng Eden, huwag mong kakainin kasi sa araw na kumain ka niyan, ay mamamatay ka. Kaya, iniiwasan nila yun, ano? Pati si Eva, nilalang ng Diyos si Eva, ganun din, nasabi na rin sa kanya ni Adan. Pero sa isang pangyayari ay natukso sila ng isang nagpanggap na ahas, ano? Pero ito yung isang anghel na nagbabantay noon sa halaman ng Eden na siya yung tinawag na matandang ahas, ang dragon, ito yung si Satanas. At nilinlang niya sila Adan at Eva para sumuway sa Diyos. Kaya nung sumuway sila sa Diyos, ano ang nangyari? Hinatulan sila ng Diyos. Isipin niyo na lang kung ano yung hato. Sabi doon sa Genesis 3:19, pagpapawisan ka at mahihirapan bago makakuha ng pagkain hanggang sa bumalik sa lupa, dahil diyan ka kinuha, ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik. Yun ang naging hato. Isipin niyo na lang kung hindi kaya nagkasala si Adan at si Eva, buhay pa kaya sila ngayon? Nandun pa kaya sila at tumigiral kung hindi sila sumuway? Siyempre, yun talaga ang plano ng Diyos. Hindi silang buhay, pati yung mga supling nila, yung mga magiging perfect ng mga tao. Pero dahil sa kanilang pagsuway, sa kanilang pagkakasala, ay pumasok ngayon ang kamatayan. Kaya sinasabi sa atin ng Roma 5:12, itong sabi, kaya sa pamamagitan ng isang tao, ito yung si Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Kaya walang tao na nabubuhay ng tuloy-tuloy kundi namamatay. Ang dahilan, kasalanan. Yun yung ugat ng kamatayan. Kaya natutukoy natin na ito yung dahilan kung bakit tayo tumatanda, nagkakasakit at namamatay. Pero kamusta? Yung layunin ba ng Diyos na ang tao mabuhay ng tuloy-tuloy sa isang napakagandang tahanan ng paraiso? Ay nawala na. Sinasabi sa atin ng Isaiah 55:10 na anumang panukala o layunin ng Diyos ay tiyak na mangyayari. Hindi ito babalik sa Kanya na walang magandang resulta. At yun ang Kanyang layunin talaga. Ang tao ay mabuhay dito sa lupa ng tuloy-tuloy, hindi nagkakasakit, hindi tumatanda, at hindi namamatay. Pero dahil nasa kasalanan, nawala yun. Pero gumawa ang
ang Diyos ng isang aksyon kung saan ibabalik niya muli yung buhay, yung kanyang original na plano. Kaya sa kauli-ulihang bahagi ng Biblia sa Apocalypse 21:4, binanggit doon na mawawala na ang kamatayan. Sa katunayan, sinabi ng unang Corinthians na ang kamatayan ay isang kaaway na aanisin ng Diyos. Mawawala na ang kamatayan. Kaya dahil doon, ibabalik ng Diyos ang buhay ng mga nangamatay na. Pero isipin ng isa, kung namatay na siya, hindi ba nasa langit na siya? Meron siyang kaluwat ng galit. Kasama na siya ng Ama. Diba? Yun ang karaniwang paniwala ng marami. Pero hindi yun sinasabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, katulad ng nangyari kay Lazaro, nung buhayin siya muli ni Jesus, nagsabi ba si Lazaro, sabi niya, Panginoon, ang sarap na ng buhay ko sa langit. Binuhay mo pa ako dito sa lupa, ang hirap ng buhay dito sa lupa. Ganun ba? Hindi. Hindi. Tuwa yung mga kapatid ni Lazaro, pati si Lazaro mismo, nabuhay siya. Pero si Lazaro ay namatay din naman. Yung normal na takbo ng buhay na tumata, namatay. Pero ang pagkabuhay muli ay isang pangako ng Biblia na gagawin. Pero kamusta yung mga patay? Kasi iniisip ng iba, meron daw humihiwalay na kaluluwa o kaya espiritu para pagpatuloy ang buhay. Ang konseptong iyon ay nagmula mismo doon sa nanindang kay Eva at kay Satanas. Kasi ang sabi ni Satanas, hindi kayo mamamatay. Ano sinabi niya, sinungaling ng Diyos, hindi kayo mamamatay. Hindi magiging parang Diyos yun kayo. Pero totoo, ito ay paniniwala ng maraming mga iba't ibang mga aganong relihiyon, pati na sa Kristyanismo. Pero hindi ito pinaniniwalaan at sinasabi ng banal na kasulatan ng Biblia. Bakit ano ba yung sinasabi ng Biblia? Sa Hezekiel 18:4 at 20, sinabi doon na aking lahat ang buhay at kaluluwang yan sa akin ng Diyos. At ang kaluluwang nagkakasala, ito mismo ay namamatay. Kamusta? Buhay pa rin ba yung diwa niya, yung isip niya? Ganito yung sinabi sa atin ng Ecclesiastes 9:5 at 10. Sabi, dahil alam ng mga buhay na mamamatay sila, pero walang alam ang mga patay. Wala na silang tatanggapin din ng pala dahil lubusan na silang nalimutan. Okay? Kaya ang mga patay, wala nang anumang alam. Sabi sa cheese, anuman ang pwede mong gawin, gawin mo ng buong makakaya mo dahil walang gawain, walang pagpaplano, walang kaalaman at kalulungan sa libingan kung saan ka pupunta. Kaya ang Biblia, malinaw sinasabi niya, kapag ang isang namatay, mawawala na ang kanyang kaisipan. Jesus, sinalimbawa niya sa natutulog na hindi niya alam kung ano nangyayari sa paligid niya. At ipinakita doon na pag ang patay, ito'y kabaliktaran ng buhay. Pag patay na isa, wala na siyang kaisipan. Ngayon, ito paano naman? Marami tayong namatay na kamag-anak, katulad ni Tatay Elser. Pag-asa pa ba siyang makasama natin ulit? Yun naman ang pangako sa atin ng Diyos, sa Biblia rin. Na ang Biblia na ngako na magkakaroon ng pagkabuhay ulit. Paano? Halimbawa, ang dahilan, ito sa Mateo 20:28, itong sabi, kung paano ang anak ng tao ay dumating, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang buhay niya bilang pantubos, nakapalit ng marami. Kinakailangan, dahil ang Diyos ay makatarungan, kinakailangan niya nang tubusin ang lahat ng mga tao dahil wala nang makatutubos sa kanyang sarili. Isang katumbas ng buhay na naiwala ni Adan, isang perfectong buhay na itutubos. At yun ang dahilan kung bakit sinubos si Jesus. Kaya may garantiya na ibinigay niya. Sabi doon sa 1 Corinto 15:22 at 23, kung paano kay Adan, ang lahat ay namamatay, kay Kristo naman, ang lahat ay bubuhayin. Pero bawat isa ay sa tamang pagkakasunod-sunod. Ang unang bunga si Kristo, tapos yung hanggang sa panahon ng kanyang presensya, yung pagkabuhay muli. Kaya si Jesus ay inatasan ng Diyos na Jehovah para bubuhay muli sa mga karapat-dapat na buhayin muli. Kaya magkakaroon ng pagkabuhay muli na binabanggit ang Biblia at parating inuulit-ulit yun. Sa 1 Corinto 15, kay David sa
Apocalypse 20, 4 at 6. Sinatawag dito ng Biblia na isang pag-asa na ibabalik ng Diyos. Binaligtad ng Diyos ang epekto ng kasalanan. Sa halip kamatayan ay buhay ang bibigyan niya. Hindi ba't lahat tayo ay gusto natin mabuhay? Gusto natin lahat, kasakit ng isa, takbo siya sa doktor, para gumaling. Sugatan ng isa, tiyak na ginagamot siya. Kung pwede lang, si Tatay Elisel, mabuhay ng tuloy-tuloy, mas maganda yun, di ba? Pero hindi, hindi tayo nakita ng mabuhay ng tuloy-tuloy, hindi namatay ang lahat. Sabi na isang bagay ang totoo sa mundo nito, ang kamatayan. Kaya pa man, para sa Diyos, merong pagkabuhay muli. Magkakaroon ng pagkabuhay muli na sinasabi dito sa Gawa 24:15. Sabi, at umaasa ako, gaya na ng mga taong ito, na bubuhayin muli ng Diyos sa mga matuwid at di matuwid. Ito yung mga matuwid na pinilala ng Diyos na karapat-dapat mabuhay, at yung mga di matuwid, ito yung mga hindi nagkaroon ng pagkakataon para patunayan nila silang kaangko para sa buhay na walang hanggan. Kaya merong buhay na walang hanggan. Eh, paano tayo nakikinabang sa pagpunta nyo dito, sa pakikinig dito sa burol na ito? Hindi na dinaluhan niyo itong ang isa, nakita natin na may kailangang buhay. Diba? Eh, paano ba natin bububuhin ito kung may kailangang buhay at nagbuha makasagad? Siyempre, sa pinakamahusay na paraan, at dito, matutulungan tayo na mahalin ang buhay. Kaya natin na may kailangang buhay. At, pero, sa may buhay na taglay natin ngayon, meron tayong pagkakataon na gumawa ng magandang pangalan sa Diyos, sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ni Jesus, mag-ibang kayo ng kayamanan sa langit dahil ito hindi nasisira ng anuman dahil ng insekto o ng kalawang. Hindi. Ito ay nagbibigay sa inyo ng pagkakataon para maging karapat-dapat sa buhay na walang hanggan o pagkabuhay mo di kung saan maganda. Oo, tayo ngayon ay nandito dahil iniisip natin na ang tao, pagka namatay, maaari pa rin natin silang damayan, lalo na yung mga kamatanan. Pero sabi sa Biblia, isang mahalagang bagay na sinabi sa Biblia dito sa atin. Sabi dun sa, sabi nga, isang kapagkataka na sabihin na mas maganda pa, mas mabuti pa, sabi dito sa Ecclesiastes 7:2, mas mabuti pang pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay na may handaan. Dahil yun ang wakas ng lahat ng tao at dapat itong isa puso ng mga may buhay. Mas mabuti ang paghihirap ng kalooban kaysa sa pagtawa dahil nilulumot ng mukha ng kalubuti sa puso. At sabi pa, mas mabuti na tayo ay makidalamhati sa mga matayan kaysa makisaya pa nga sa iba. Kaya ito, ang isang napakahalagang pangyayari ito na makita natin na ang buhay ay kilang. Pero mayroon palang pag-asa ng tuloy-tuloy na buhay para sa ating lahat. Kaya ang nilagay ng Diyos sa isipan ng mga tao ay hindi para sa may kinubuhay. Kaya tuloy-tuloy ang buhay natin. Kaya tayong lahat, mayroong iniisip na forever, di ba? Pero ito yung talagang sinilagay ng Diyos sa puso natin, sa puso at isipan natin, para matiyak na aasahan natin na gagawin ng Diyos ang lahat ay umasa sa isang napakagandang pag-asa nito ng buhay na walang hanggan. Saan? Ito ngayon. Merong limitadong bilang na bubuhayin ng Diyos na sabi ni Jesus na kukunin niya bilang mga binili niya sa isang katauhan at muli kasama niya bilang mga hari sa sermote. At meron namang lubhang karamihan, napakarami na mabubuhay din sa lupa na inaasahang aabutin nila ang perfectong kasakdalan ng kanilang katawan at buhay at hindi na kailanman mamamatay. Di ba ang gandang isipin na hindi na mamamatay ang tao sa isang masayang lupain, malayo sa anumang problema, malayo sa anumang sakuna na maaaring bumangon lang sakuna pero ito'y masusolusyonan dahil pinanganatili ng Diyos na buhay ang kanyang mga katay. Kaya sa ngayon, tayo nakikidalamhati pero darating ang panahon sa pagkabuhay muli, tayo'y makikisaya na makita ang mga mahal natin sa buhay na buhay muli na ipinangako ng Diyos na nakaulat sa Apocalypse 20.
Kaya natutuwa kami sa inyo lahat na nandito kayo ngayon at nagpapahalaga sa maikling buhay na ito. Kasama ng pamilya nila Tatay Elisel Armando. Maraming sa inyo. Balik natin ang kapatid Chema. Maraming salamat, Mr. Gideon Makuti, sa iyong napakainam na pahayag ngayong gabi tungkol sa kung ano ang naging kalagayan ng patay, bakit nangyari na mamatay, at higit sa lahat, ano ang pag-asa ng namatay katulad ni Mr. Armor. Tapos na ang ating programa ngayong gabi, o sa ang pahayag, at ang sino mang gustong magsalita, may kaugnayan doon sa namatay, sa kanyang mga kamag-anak, nasa inyo ang pagkakataon ng iyong gabi. Bago kayo kung sino man ang gusto na magsalita, bago tapusin muna namin ito ay yung programa na tungkol sa pahayag, the funeral discourse, sa pamumuhin ng isang panalangin. Kaya dalangin tayo. Kapagpala at may bigin namin Diyos na nagtatagay ng mga ng pangalan ng Jehovah, sa pangalan po ng inyong anak, ang Panginoon Jesucristo, kami lumalapit sa inyong harapan, upang ipaabot ang aming pasasalamat sa kaunawaan na ibigay mo sa amin tungkol sa inyong balak na gawin sa malapit na hinaharap ang pagbuhay muli sa mga namatay gaya ni ang ating mahal na tatay na si Elisel Armando. Nagpapasalamat po kami na naipaunawa mo sa amin sa pamilihan ng salita ng Biblia na kayo ay mayroong layunin kung saan nais nyo ng ating tao ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa isang maraparayisong tahanan. At nagpapasalamat kami na ito'y ibibigay mo sa isang malinaw na paraan upang kami ay magkaroon ng kaunawaan tungkol sa inyong mahalagang layunin ito. At Ama, hinihingi rin kami ng kapatawaran sa mga naisip namin na gagawa mga pagkakamali at mga kapukunan. At sa pagkakataong ito, sa kami na patuloy na pagdanaanan ng kapayapaan ang buhay na ito at magkaroon ng karagdagang pang masayang kwentuhan tungkol sa naiwan ng mahal sa buhay ni Tatay Elisel. Kaya ang lahat po na panalangin ito, Ama, naway tingin sa pangalan po ng inyong anak, muli ang Panginoon sa Kristo. Meron ata kayong kasunod ang programa, yung pamangkin, ano ba? Okay. Evening po. Sa mga hindi po pala nakakilala ko si Marty, isa sa mga ako ni Lola Sir. Gusto ko lang po gamitin itong pagkakataon na ito para magbigay ng puso pasalamat. In behalf of my family, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nagdaang oras sa bawat sa inyo na nagdaang oras at nagbigay ng suporta sa panahon ito na pagdalang atin. Lahat po ng yun ay ibibigay sa amin ng aliw at ng lakas. Hindi man namin kayo sa isa, ang inyong pong pakikiramay po ay tunay po na napakahalaga para sa amin. Muli, maraming salamat po sa inyo. Kapit na ba, Ate Eloy? Thank you sa inyo lahat. Hindi ko pasamay. Salamat naman.
mamaya po.